Okay, we are live and magpipinta tayo ngayon ng anti-venom na from ZD Toys. Customize natin siya. Okay? Na-primeran ko na to using Bosti primer tapos flat white. Dalawang coats ng primer gray, dalawang coat ng flat white. Yan. Tapos ito naman, gagawin natin itong color shift venom tsaka, Venom X Punisher. Pero dito muna tayo. Anti-venom muna tayo. Yan. Dami niyan, ma'am, sir. 4. Share ko lang live natin. Sharing lang, mga ma'am, sir. Wait lang. Yes. Share lang natin to. Wait lang. Standby lang din ako dito sa sa desktop natin. Uy, may comment na. Sino nag-comment? Shared mastering. Thank you, sir. Okay, game na tayo. Magsisend lang ako ng link kay client para mapanood niya rin itong live natin. Thank you, sir. Thank you, shout out. Ginamit ko, sabi ni Jasper Do, ginamit ko first time thermoplastic beads pang repair ng Batman na inatnat ng doggy. Nice. Thank you, sir. Nice. Buti nagamit mo, sir, no? Naka-focus pa tayo. Okay lang ba yung audio natin tsaka video? Ganda sir mo no? Ang ganda ng thermoplastic beads, no? Panalo. Antibay. Nice, thank you sir. Okay daw ang audio and video. Tara game, start na tayo. Ito yung thermoplastic beads. Nabili ko yan sa Shopee. Nirecommend ng wife ko para gamitin sa sculpting. And ito na nga, nakakapag-sculpt na tayo mga ma'am sir. Oo, sobrang okay nga yan sir eh. Ito, nakapag-sculpt na tayo ng mga spikes. Ito, nag-add tayo ng dito ng spikes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, 7, 8 na spikes yung in-add natin kay anti-venom. Tapos, meron tayong ito yung, symbiote na sword. Nag-upgrade tayo ng weapon. Yan, symbiote sword. Tapos sa kanyang left hand naman, nag-add din ako ng Wolverine-like na claws. Yan. So, marami tayong upgrades ng mga weapon. Ito naman yung black version. Yan. Black version natin to. Gagawin natin tong Venom X Punisher. So, 4 yung gagawin natin tonight. Pero, focus muna tayo kay anti-venom. Kasi pupunta to sa yung client natin taga Las Vegas, Nevada. So, kailangan na natin gawin yung mga Venom projects natin. Ito namang isa pupunta sa... nga pala to. Alam ko meron akong isang extra anti-venom dito eh. Isa lang. Yung isa na nasa papunta ata. Ohio ba yun? Teka, check ko lang clients natin. Para alam ko din kung saan sila pupunta. Wait lang Christopher. Miami. So, yung isa sa Miami, yung dalawa sa Las Vegas, Nevada.
Yan. Tapos ito naman yung black version ng Symbiote Sword. Tapos ito naman yung black version ng kanyang left hand na may Wolverine claws. Yan. So nakapag-scout na tayo mga ma'am sir, nakagawa na tayo ng mga pailan-ilan na mga weapons gamit yung thermoplastic beads. Yan. Tapos ito yung mga tentacles. 8 tentacles per figure. So meron tayong 8, 16, 32 tentacles in total. Naka-plastic pa yung iba. Yan. Pinapatuyo ko lang din dito sa loob. Tapos ito yung mga bases natin. So we have the black version. Ito mixture to ng thermoplastic beads tsaka ng glue gun. Ganda pa rin yung labas ng glue gun kasi mas fine siya, mas pino. Nakakagawa tayo ng mga pino na symbiote na veins. Yan, ito rin yung white. So we have the black version tsaka yung white version. Tapos ito yung mga stock na weapons na you have the black na blade. Tapos yung white na blade. Okay, tara, gawa na tayo. So yun, mag-stream lang ako dito ng mga works natin. Uunahin natin yung whitewash ng wash ng Venom. Yung anti-Venom pala. Yan. Lalagyan lang natin ito ng black wash. Yan. Kita ba? Kita ba sa camera? So, ito yung paint na gagamitin natin. PH 179 black. Kuha ko ng tubig tsaka palit. Wala tayong palit. Tapos ito yung brush na gagamitin ko, malaki. Yan. Para broad strokes muna, lahat ng surfaces madadaanan natin para mas mabilis tayo makakapag-work. Tapos meron din tayong tissue, mag-prepare na tayo ng tissue para kung ano yung excess, pwede natin agad punasan. Tapos ito yung tubig natin, tap water lang. Yan. Kailangan lang natin ng palette. Ito yung mga palette na ginagamit ko. Yung mga disposable lang para pagtapos na magpintura. Yan, talagang straight to the trash can na. Okay, game. Pwede na tayo mag-start. Teka, kuha lang ako ng upuan. Sige, pwede kayo mag-comment mga ma'am sir kung meron kayong mga tanong about Iron Man, Marvel, DC, Batman, McFarlane Toys, toy customization, visual arts, logo design, typography, anything na, client work, anything related to visual arts na pwede ko sagutin. Ayan, kung alam ko yung sagot, sasagutin ko. Kung hindi ko sasabihin, hindi ko alam po. Sasabihin ko, hindi ko alam. Di ba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Walang upuan, tapos taragin na tayo. Kita nyo ba? Okay. Yan, mas kita siguro ganyan, no? Pero ayan, ayusin natin yung camera. Yan. Okay ba yung angle sa inyo? Mas nag-work ba yan? Shared boss rin. Sir Shet Offenda. Thank you, sir. Thank you for sharing. Tara, game paint na tayo. Ano lang to? Wash lang to. Black wash muna. Mag-fan na ito. Ha? Itong fan na to. Oo, gano'n na. Ayaw mo. Pwede rin number 1 lang. Dinit eh. Sagad mo ito. Yung paling na. Hindi pa. Tinuto kayo sa gitna eh. Pinapakangin ako rin kasi itong mga Ben. Ayun, para ano. Papaling ko rin. Ako nag-rotate yung hangin. Hindi sobrang inyo. Ayan. Game na tayo. Hi, Sir Rock. Hi, Sir Shit. Tambay-tambay lang tayo mga ma'am. Sir, work mode tayo. Sir Rock Merhudio, do you spray primer straight from the can? Yes, sir. Teka, pakita ko yung mga primers natin.
punasan ko lang. Kaya nga, ito yung mga primer natin mga ma'am sir. Q&A tayo. Question and answer pa rin to Pwede kayong pwede kayong magtanong. Meron na akong nakalapat na pintura dun sa palette. Okay lang kahit matuyo. Sige, magagamit pa rin naman natin yan Tsaka naka-order tayo ng mga bagong pintura from Armored Komodo. Sabi ni Sir Rock Merhudio, this spray primer straight from the can. Paano mo na sure na cover mo na lahat and ilang coats ng primer usually ginagawa mo? Sa sa instance na to sir, wari ito si Anti-Venom, ang una kong ginagawa dyan, ganito muna yung position niya. Tapos ini-spray ko. Ito yung gamit ko, Boss Knee number 68 primer. Yan. Unang coat. First coat, manipis lang talaga, maninipis lang. Manipis na coating lang, manipis na coat lang tayo. First coat, siguro kahit matuyo yan, mga 15 to 30 minutes, pwede na ako mag-second coat. Yan. Tapos, so, dito sa joints, di ba? Sa joints, ganyan lang yung position. Di ko na tinanggal. Share done, happy customizing. Thank you, Sir Rock. Di ko na tinanggal yung mga arms niya kasi hindi ko naman din kailangan pinturahan yung pinaka-loob-looban ng joints. Tapos, so kung ganyan yung position, kung ganito yung position niya, di ba? Pare, napiyo na. I-move ko tong arms niya. Yan, i-move ko yan, tapos i-sprayan ko tong ilalim. Yan, i-sprayan ko yan. Tapos, i-sprayan ko din to. Yan, Hindi pa naman hindi pa naman tapos yan, Yan, Lalagyan pa natin yan ng mga dry brushing, ng mga wash. Kaya, yung mga damage na ganyan, or paint chipping, hindi naman talaga nagmamatter yan dahil yung mga ginagawa kong mga paint na style, weathered talaga siya, hindi naman super clean. Kasi pag super clean paint job, once na magkaroon ng mga paint chips, talagang, yun na lang talaga yung manonotice mo, di ba? Tapos naman, kunwari, na-sprayan na yan, natuyo na, okay, pwede na ibalik, okay, pwede na ibalik, natuyo na, okay lang yan, wala nang problema, mapapatungan pa yan. First pa lang, kumbaga groundwork pa lang naman to, di ba? Base pa lang to nung gagawa natin, canvas pa lang to addition layer pa lang. Marami pa tayong i-apply dyan na washes, dry brushing, detailing. So that yung mga maliliit na ganyan, yung mga paint chipping, hindi naman talaga yung nag-matter sa ganitong phase. Sa sa detailing phase na yan. So mag-check tayo bago natin i-deliver sa client, mag-check tayo ng mga areas kung saan ba tumatama. Yan. Tapos dito naman sa joint dito sa knees, kuwari yan, tuyo na, di ba? Binibend ko naman yan, bibend ko. Yan, bibend ko yan, tapos i-sprayan ko. Ngayon, iniwan ko lang ditong gray, kasi mamaya mag-dry brush naman tayo ng white. Yan, iniwan ko lang na gray yan. Tapos dito din, iniwan ko lang din to na gray. Okay? Yan, covered na lahat yan. Covered na lahat to, sir. Halos, yan Hindi naman kailangan super painted lahat yan up to the very last na part ng joint Yan covered na lahat yan, halos. Yan, yun lang. Yun lang yung technique ko kung paano, yung process, kung paano ko ini-spray ito mga action figures. Tapos sa black, ganun din. Ito naman yung gamit kong black na primer. Yan. Number 04, flat black. Thank you, Sir Rock. Walang problema. Thank you sa detailed explanation. Welcome, sir. No problem. Sige, sir, kung meron lang kayong mga questions about priming, about sa process ng pagko-customize, pwede nyo nang tanungin. Live naman tayo dito Yan. Ito yung bossing na ginagamit ko, number 4 flat black. Sobrang angas ng niyan. Sobrang ganda ng coverage niyan, mga ma'am. Sir, tinan nyo yung coverage, Sobrang flat na flat. Masarap pinturahan talaga. Ayan. Ito yung weapon niya. Ito yung weapon. Upgrade weapon. Ginawa ko to from scratch din. Ginamit ko lang yung base na kamay. Pero yung mga spikes, yung sword, ginawa ko yan from scratch. Ginamit ko yung thermoplastic beads and tuwang-tuwa ako sa material na yun. Shout out again to my wife. Grabe. Sobrang lupit. Sobrang ganda ng material. Ayan, tingnan nyo. Grabe Angas. Angas nung material na yun. Kahit ano pwede mong gawin. Kahit ano pwede mong i-shape. Tapos ito,
Ito yung base natin. Minix ko to with thermoplastic din to eh. Ito mga symbiote na veins niya. Tapos, yung mas maninipis, glue gun na yan. So, mixture ng thermoplastic beads sa glue gun, ganito yung magiging effect niya. Okay? Tapos, ito yung white na version. Yan. Tapos, ayun, sa black version, ganun din, sir. Ganun din yung proseso. So, kunwari, ganito na yung status niya kapag in-sprayan. Ito yung first layer, ganito lang. Tapos, second coat pala, iti-twist ko yung kamay. Isprayan ko itong ilalim. Pag in-sprayan ko yung ilalim, babalik ko to. Babalik ko yan. Tapos, bebend ko naman to. Bebend ko yung mga elbows. Yan. Ngayon, ang importante dito mga ma'am sir, dapat mag-cure yung primer. Ang recommended curing time ko around siguro mga 15 to 30 minutes. Kung gusto niyo talaga super cured, around 12 hours o kaya 3 hours to 5 hours. Sa panahon ngayon, sobrang init. Baka pwedeng kahit mga 4 hours, pwede na, cured na yun. Pero huwag niyo ibibilad Huwag niyo ibibilad sa init kasi baka naman matunaw. Kasi minsan pag sobrang init, nasisira din yung action figures. Siyempre, di ba? Hindi natin ilalagay yung mga figures sa extreme weather conditions. Yun. Okay, pagkatapos itong mga joints, ayan, wala namang mga paint chipping na nangyayari. O, di ba? Wala naman. Kasi maganda rin na hinahayaan lang natin na mag-cure yung paint. Huwag tayo masyadong excited kasi syempre excited tayo sa output nung kalalabasan ng mga pre-paint job natin. Huwag nating hawakan after nung spray paint, diba? Iwasan nating hawakan kasi magkakaroon niya ng mga fingerprints. Pero kung intention nyo na lagyan siya ng fingerprints, diba? Kasi may pattern din naman may pattern din naman yung fingers natin eh. Diba? Pwede yun. Pwedeng design motif yun. So yun ang all about primers. Oo nga, minsan excited dun sa more exciting parts. Totoo yan, sir. Kaya, lang tayo. Ito, ginagamit ko talaga yung blower. Ito, ginagamit ko, mga blower. Makakatulong yan sa proseso. Pero kung ayaw nyo gumamit, okay lang. Hintayin yung mag-cure yung mga pintura. Okay? Yan, gumagamit ako nito. Tapos, ano pa ba? All about primers. Ito, I'm using primer gray. Dito sa figure na to, I use two thin coats. Pag nagpa-prime tayo, 'di ba? Yan yung nozzle, 'di ba? Wag nating recommended na hindi natin hino-hold yung nozzle. Ang ginagawa ko lang dito, parang parang AK lang. Pitik-pitik lang. Gumagano lang. Ganun lang. Tapos, habang niro-rotate ko yung figure, lang siya, pitik-pitik lang talaga. O kaya, kung ganito yung part, medyo mahaba, sinusundan ko yung shape ng figure. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yan lang. So, isang hago dito, 1, 2, 3. So, ganun. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Minsan, dalawa lang. Pwede na. Tapos, pag natuyo siya, makikita nyo dyan yung mga dots. Baka pwedeng dito. Kunwari, dito, kulang pa ng white. Sa akin, hindi ko na full coverage lahat eh. Kasi, hindi, kunwari, naka-gray primer na, no? Hindi ko na kino-cover lahat ng white. Kasi yung gusto ko nakikita pa rin yung undertone na gray. Dahil yun yung nagbibigay ng depth dun sa figure. Mixture ng mga shades. Yan. Kunwari, dito sa ab section, sa stomach section. Kung ano lang yung tinamaan nung white na, ito yung white na ginagamit natin, white na spray paint. Yun na lang yung hinahayaan ko na buga niya. Kasi pwede kang magbumuga from the top. So pag bumuga from the top, ang matatakpan lang itong chest, some parts of here, sa ab section, sa torso, dito sa legs, yan lang yung mabubugahan niya. Pero yung ilalim, hindi niya na may sprayan yun. Yan. Kaya, kung ganun yung technique na gusto nyo, yung parang mas dramatic yung lighting, you can spray from the top, you can spray from the side, you can spray from this side, you can spray here. Kasi, dito naman talaga yung tama ng ilaw
from the top usually eh. Pero don't worry about highlights and shadows kasi pwede naman tayo magkaroon ng multiple sources of light. Diba? Pwede naman magkaroon ng light dito sa ilalim, diba? So you don't worry about that. Details na kasi yun eh. So, sige game, proceed na tayo. So ito na, all about primers. Thank you for your questions, Sir Rock. Nalalagyan yung kamay mo, di ba siya toxic? Hindi naman toxic, sir. Ito, gumagamit din ako nito para hindi malagyan yung ano natin, yung fingers natin. Ito, sir. Yung ibang parts gumagamit ako nito. Yung alligator clips. Tapos dito kay Venom, meron akong wires to hold the feet. Para naka-invert siya habang ini-sprayan. Teka lang, pakita ko sa inyo. Ito, ganito. Binabalot ko siya rito. Tinatali ko yung paa niya. Dito, tinatali ko yung paa. Tapos naka-invert siya. Meron akong wire. Ito, hawak ko yung wire habang ini-sprayan. Yan, gawa na lang kayo ng mga sarili niyong proseso. Pero yun yung yun yung proseso ko kasi. Yan, hinahawakan siya dito. Yan, tapos i-sprayan ko. Yan, pabaliktad. So una, ito muna i-sprayan ko dito sa part na to, tapos babaliktad ko na siya. Yan. Tapos iikot ko yan. Psh, 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 psh. Buga. Tapos ito, sasabit ko na. Sasabit ko na to, sir. Yan, nakasabit na yan ganyan. So kung ito yung paa ni Venom, yan. Nakasabit lang siyang ganyan. Thank you so much. Dami ko na naman natutunan. Thank you, sir. Ayan, gawa lang kayo ng mga sarili nyo, mga techniques. Kasi ito, iniisip ko lang, paano ko ba may sprayan yung Venom na buo siya, hindi ko nakakalaro. Hindi matatamaan yung kamay ko. Kasi syempre, di ba, pag na-sprayan yung kamay natin, mahirap din tanggalin. Medyo, hindi naman siya toxic, pero iwasan natin na may sprayan din yung mga mata natin. Syempre, gagamit tayo nito. Ito, ang importante, nasa na yung respirator ko? Ito mga ma'am sir, importante ito pag nag-repaint tayo. Or pag nag-spray using spray cans. Lalo na, ayan pwede nyo palitan to yung mga, ano man tawag dito, yung mga filters. May filters na ako nito palitan na natin yan. Ayan madumi na rin kasi. May mga nabibili nito, filter, ang dumi na rin ito. Ayan extra filter. Yan. Let's take care of our lungs, di ba? Kasi yung mga maliliit na paint na particles, pumapasok yan sa ilong natin tapos sa esophagus yan. Baka mag-cause ng allergies. Okay? So yun lang. Lesson lang natin. Mga recommended ko lang yun mga ma'am sir ha. Mga proseso ko lang yun. Pero kung meron pa kayo naisip na ibang proseso, syempre, iba't iba naman tayo ng preferences. So, kung ano yung gusto nyo, spray paint na brand, okay lang yun, wala nang problema. Maganda rito, nagagawa natin yung gusto natin, and meron tayong creative freedom to do anything that we want. Kasi marami tayong materials, meron tayong Shopee, very accessible yung Lazada, lahat ng online stores, lahat nandyan na. May nagma-manufacture nga ngayon na local na paint, di ba? Armored Komodo tsaka Hero Paints. Kaya yun, maraming salamat sa shoutout talaga sa Hero Paints tsaka Armored Komodo. Kakabili ko lang ng bagong stocks from Armored Komodo kasi meron tayong pipintahang YOLO Park and YOLO Park na Optimus Prime. Maganda yung maganda yung metallic blue. Tsaka maganda rin yung, medyo sablay yung metallic red. Hindi ko gusto to metallic red. Pero na lang, hahaluan na lang natin yan ng warm red. Okay, from Hero Paints. Tara game, start na tayo. Grabe, 23 minutes na. Wait lang O yun, basta in-explain ko na Sir Rock kung paano tayo nag-aayos ng nagsiset up ng figure for primer. Yan. Asa na yung tubig ko? Mag-apply tayo ng wash. Sa pag-apply ng wash, kailangan natin ng maraming tubig. O, kape. Kape muna, Kape. O, coffee muna. Thank you, Sir Rock. Nakita ko rin yung mga repaints mo, sir. Yung pala yung mga rock python.
Okay, mag-apply tayo ng wash ngayon gamit yung black primer natin. Yan, black primer from Armored Komodo. Sa pag-apply ng wash, kailangan maraming tubig para mag-flow yung paint sa mga deepest parts ng action figure. So don't worry about detailing. Again, ganito nag-work yung wash, no? Kunwari ito yung very clean na, hindi naman very clean, pero yung super white na ano natin na surface, no? Pag nag-apply tayo ng wash, diba? Apply natin. Oh, maharang. Yan, apply lang tayo ng wash dyan. Okay. Pag-apply natin ng wash, black wash, magkakaroon na ng black na opacity layer. Mas magiging dark na siya. Yan. Pwede natin punasan. Okay. Okay. Good PM, sir. Good PM, Sir Mel. Good PM, Sir Rock. Masaya mag-custom. Gahanap ako ng bago oh, sir, practice lang. Ayan, o. Mas naging dark na siya. Compare dito, ayan, o. Mas nagkaroon ng black na hue ng opacity layer. Siguro mga 10%. Ayan. Tapos, mag-dry brush ulit tayo ng white. Para itong mga parts naman na to, yung nakaangat, yun naman yung mas magiging highlight niya. Ganun lang. Ganun lang yung gagawin natin. Medyo humaharang yung tripod. Wait lang ah. Angat ko lang. Hello Sir Paulo Tiongson. Hello Sir Rock. Sila pa ba ang mga nanonood? Yan. Yan yung mga tatayo na lang din ako. Yan o. Kaya, mas recommended kapag washes, broad brush yung ginagamit natin. Yung pinakamakapal. Yan, para mag-seep in dun sa mga crevices. Yan. Tapos, pwede natin punasan ng tissue. Yan. Yan, ganun. Ganun lang. Para magkaroon din ng weathering. Yan. Depende sa inyo kung preferred yung super clean. Okay lang, wag nyo lagyan ng wash, diba? Kanya-kanya tayong preference, mga moms. Ito, nag-share lang ako ng mga proseso ko, ha. Pero if you have your own techniques, why not? Okay, game dito tayo sa figure. Yan. So, ito yung clean version. Yan ha. Ito yung clean version. Yan. Clean version. Patungan na natin. Yan. Walang problema dyan. Malilinis natin yan. Ayan o. Ganyan na siya. Tapos, pwede nyong dab yung excess. Ayan. So, magkikreate yan ng base figure nyan? ZD. Yes sir, ZD Toys. Ayan. So, dito, ayan, kapare, nag-wash na ako, no? Ayan. Pinadab ko lang yung excess paint. Ayan. Tapos, yun, proceed na ako sa kabila. Ayan. Huwag kayo mag-worry about the details. Mapapatungan lahat yan. Pwede tayo, kuwari, sobrang dark nung nyo, no? Sobrang dark nung wash nyo. Pwede tayo mag-dry brush ulit ng white. Walang problema. Yan.
Yan, speed lang tayo mga ma'am sir. Speed, speed, speed. Kaya ito yung ginagamit ko na brush. Para sakop halos lahat ng area. Yan. Ingat pala kayo dito kasi sobrang talas pala. Yan, kung mag-i-sculpt kayo na gusto nyo mas kid-friendly or mas malalaro ng mga bata, ingat kayo sa pag-sculpt ng mga pointed na mga figures. Kasi yung thermoplastic pala, grabe sa tigas pag natuyo. Sobrang rigid. Yan. Ganyan lang. Ga-apply lang tayo ng wash. Okay lang na mas okay lang na dumumi siya. Mag-a-apply naman tayo ng white na dry brushing dyan maya-maya. Aray ko, sakit. Ay natamaan na ako. Ayan yung mga paint chips na nangyayari dun sa primer, hindi naman din na makikita dahil gumagawa naman tayo ng weathering na techniques. Hindi naman siya super clean talaga. Kaya hindi na rin talaga ako gumagawa ng mga super clean na paint job kasi yun nga, once na mangyari yung paint shaping sa akin, sa akin yung mga ginagawa, nire-remind ko lagi yung mga clients ko na be very careful on handling the custom figures, di ba? Yan. Okay. Okay. Sabi ni Mel Andaya, di ka gumagamit ng scalpel? Hindi sir Alam ko binibake pa yun sir Sir, ano palang tawag sa ginagamit yun na spikes? Thermoplastic beads. Ito siya sir Yan. Ganito siya sir, ganito. Puro beads siya. Pag iniinit mo sir, medyo mag-ingat lang kayo sa pag mold. Kasi once na ininit siya sa hot water, magiging moldable plastic siya. Pag nagiging moldable, ibig sabihin mas flexible, pwede nyong i-knead using your fingers. Pero yun nga, since galing siya sa hot water, be very careful. Kasi nga mainit. Tapos, usually gumagamit ako ng dulo ng brush para i-handle yung mga ganitong klaseng types of materials. Tapos, kapag nag-harden na siya, sobrang tigas na yan mga ma'am sir. Magiging spikes na. Yan, gawa lang kayo ng mga spikes, maraming spikes. Tapos, ina-attach ko yan using glue gun. Kulang pa tayo sa pintura. Yan. Lagyan natin siya ng dumi. Ng dirt. Pati ilalim ng feet. Ayan. Ang galing. Thank you, sir. Thank you, sir. Ayan. Sobrang tuwan-tuwa ako dun sa material na yun. Yung thermoplastic. Grabe, sobrang lupit. Kahit pwede nyong i-mold. Baka gawa nga ako, ma'am, sir, ng custom cape. Teka, pakita ko sa inyo,
after nito. Teka lang ah. Custom cape na pang Warhammer. Wait lang. Pakita ko sa inyo yung yung custom cape na ginawa ko. Kailangan dito sa wash, medyo mabilis din tayo mag-work eh. Kasi once na mag-settle yung black na paint, yan, sobrang ano niya, madumi talaga. Pero okay lang, pwede tayong maglagay ng dry brushing. Pwede din po ba yun kapag gusto mong gumawa ng armor? Yes sir, kahit ano pwede mong gawin. Kung meron kang mold, pwede rin yun eh. Walang limit dyan. Kahit ano pwede mong gawin dyan sa sa moldable plastic. Once na, ang importante mga ma'am sir, masubukan nyo yung material, kung ano yung strength and weaknesses niya. Masubukan nyo yung material. I recommend na bumili kayo sa Shopee, tapos testingin nyo. Testingin nyo yung material. Yan. Okay? Yan. Yun din na tayo nabili ng lola ko sa Facebook. Okay. Ang ganda ng material na yun, grabe. Sobrang solid. Tinan nyo itong mga na-mold ko, mga ma'am zero. Ito, ayan o. Pwede nyo ipasok dito, ayan o. Yung, gumawa ako ng symbiote longsword ni Venom. Yung ganyan siya kahaba. Gamit yung kanyang right hand. Ayan, ganyan siya kahaba. Ayan. Ito na yung ating status. So, ito yung may wash, ito yung walang wash. Ayan, may difference naman eh. May difference talaga. Malayo. Malayo talaga. So, nagkaroon to ng dirt. So, super dirty talaga. Ayan o, super dirty. Ito, clean. Clean white. So, kaya yung mga ganito, yung mga paint chipping after the primer. Kasi nag-apply ako ng dito eh, tawag doon, ng glue. Ngayon, medyo makapal yung lapat ng glue. Kaya pag ni-rotate mo to, natatanggal yung glue. So, lesson learned, kapag ganyan, hindi ko na-apply na malapit dito. Okay? Hindi na ako mag-apply ng glue malapit dyan sa shoulders. Okay? So, yan. Yung mga ganyan, hindi na muna natin kailangan bigyan niya ng attention. Kasi, yun nga, tinan nyo, pag naglagay na tayo ng weathering or ng wash, seamless na siya. Para rin siyang weathering, di ba? Weathering paint style din. Okay? Pati rin dito, yan, sa kanyang underarms, yan. Pati rin dito sa joints, yan. Yan, pwede rin tayo maglagay ng wash din, yan. Diba? Yes, pwede sa armor, yung problema. Ano po palang ginamit niya sa spikes? Insert thermoplastic. Sa tendrils wire plus hot glue, gamit ko, tas coat ng super glue. Ayun, nice. Very nice. Good job. May mga na rin kasi to sir eh. May mga tentacles na rin to eh. Ito, 8. 8 per figure. Kaya hindi na rin ako gumawa ng tentacles niya. Ayan na. Nasa likod. Sa likod to i-attach eh. Ayan. So, teka. Ayan, medyo madumi siya ngayon. Pero okay lang. Lalagyan natin yan ng wash. Papasadahan natin yan ng wash. Ayan, kape muna tayo. $38 minutes na rin pala. Sige. Ito yung dry brush na gagamitin natin. White naman. Para mag-lighten yung ibang parts kasi yan, sobrang dark na niya. Ang purpose lang naman ng wash para mag-seep in lahat ng dark na color doon sa mga
crevices para mag-indicate ng mga shadows. Yan. Ito naman, pag nag-dry brush naman tayo dito, makikita naman natin yung mga highlights ng mga nung shapes ng mga nung surfaces. Okay? Alright. Okay, proceed tayo dito sa pangalawa. Ito. Dry brush natin. I-wash, maglagay tayo ng wash dito. Focus natin, ha. Ito dito. Ayan, o. Uy, sorry. Yan. Pag naglagay kayo ng wash dito, tapos pupunasan natin, teka lang. Mas maganda nga ata, mas makapal eh, no? Wait lang ah. Ayan o, tapos na-dab natin to. Kaya tanggal lang natin yung excess ah. Ayan. Kakaroon na siya ng shadows. So, lahat ng sculpt na ginawa natin, lalabas na. Ayan. Na-absorb lang natin yung nasa surfaces. Ngayon, ito yung difference niyan. Yan. Diba? Ito, mas kita yung shadows. Dito, mas flat. Diba? Mas kita dito, tapos mas flat dito. So, yun. Yun yung concept din nung ba tayo nag-a-apply ng wash. Ngayon, after nito, dry brush naman ng white para naman ma-emphasize naman yung highlights. Yun lang, ganun lang siya. Ganun lang yung gagawin natin mga monster. So, sa pagko-customize ng mga action figures, mixture ng lights and darks, ng different colors to add depth, to add highlights. Yun. Kaya masanay na rin kayo na nadudumihan talaga yung mga kamay natin. Sabi ni Rock Merhudio, di ba brittle yung thermoplastic pag natuyo? Hindi sir. Teka, wait lang ah. Medyo madumi kasi kamay ko. Wait lang. Ito sir, pakita ko sa inyo. Kung gaano siya ka-rigid pag cooled na. Ito yung ginawa ko sir, mga ma'am sir na cape. Ito yung very first na tinest ko. Kaya ganyan yan, medyo patchy. First time ko tong ma-experience yung thermoplastic beads dito sa Warhammer to eh. Okay, ito lang talaga yan ma'am sir, yung gitna lang yan. Backpack lang to eh, backpack. Letter T lang yung backpack niyan. Letter T. Tapos, meron din mga spikes. Di ako gumawa ng spikes. Di pa ako marunong gumawa ng spikes yan. Tapos, ang ginawa ko lang dito, binuhos ko yung buong thermoplastic beads, 200 grams. Tapos, minold ko siya into a sheet. Tapos, kaya ako naglagay ng mga patches dito para lang matakpan yung mga butas. Kasi, gusto ko nga maglagay ng extra cape or ng custom cape dito sa backpack na ikakabit. So, ang ginawa ko, inangat ko tong mga beads, inikot ko rito, tawag doon yung mga moldable plastic, inikot ko dito sa backpack para meron siyang foundation. Yung backpack ni Warhammer, ni Berserker, yun yung foundation ko. Para yung drapery or yung flow ng cape straight lang. So, I mean, mas dynamic. Gusto ko mag-add ng cape para mas dynamic yung figure. So, mas nakalink siya to the right. Yan. Tapos yung brittleness naman, kasi syempre yung moldable plastic, pag hot, flexible. Kapag cool naman siya, very rigid. Sobrang rigid nito sir, hindi mo to, parang pag sobrang intentional talagang binali mo siya, bali. Pero sa nito, ang rigid niya, teka, paano ko ba matitest yung rigidness nito? Hindi ko ito, pipitik-pitikin ko na lang para marinig nyo rin yung sound. Ito.
Okay ba, sir? Naririnig mo yung sound, sir? Yan, sir. Ganun yung sound niya. Matibay talaga. Matibay. Matibay. Sobrang tibay. Lalo na kung nagpo-form kayo ng layering. Kasi ang concept ko naman dito sa cape. Siyempre, una kong intention, yung cape na flowing. Yung may mga folds. Pero since ganito nga yung output niya, since excited ako dun sa material, sobrang patchy, very random, may mga fingerprints pa. Pero okay lang sa akin fingerprints kasi organic naman yung mga ginagawa ko. Para siyang animal hide na pinagtagpi-tagpi. Yan, yun yung concept ko na lang dito. Animal hide yung ginawa niyang cake. Kaya ganito yung design. Yan. So, okay lang, wala namang problema eh, di ba? Pwede naman tayong gumawa ng another cake in the future. Pero this time, at least nasubukan ko yung strength ng material, di ba? Narinig niyo ba yung sound, sir? Yan oh. Solid nito, hindi pa siya nagbe-bend. Hindi nagbe-bend to. Ito, lalo na dito, sir. Ito, din to eh. Moldable plastic din eh. Thermoplastic din. Pag tumigas talaga siya, sir, ang tigas. Kaso, dito, kailangan yung, doon sa pinagkakabitan niya, kailangan yung back upan or i-extend or i-reinforce. I-reinforce yung pinagkakabitan niya. Kasi baka mamaya, ito nga matibay, pero yung pinagkakabitan niya naman, hindi. So, i-extend nyo yung i-extend yung plastic hanggang dun sa pinagkakabitan niya para meron kayong reinforcement. Para hindi siya mahuhulog. Yan. So, dito rin, in-extend ko rin para di siya mahulog. Tapos, kung sa tingin nyo, gusto nyo pa siyang i-reheat, kunwari, i-modify nyo to, iinitan nyo lang, gamit lang kayo ng glue gun. Tapos, idikit nyo lang dito yung nozzle, ay yung dulo ng baril. Pag nainitan to, sir, pwede mo pang i-mold to. Workable pa yan. Sabi ni Migs, pag black yung base tapos gusto ko pang parang weathered gold, dry brush na gold paint. Yes, sir, tama yan. Ang solid. Oo, sir, solid talaga. Sobrang solid. Hindi nga siya nabibendo, lalo na pag nag-layer ka na ng ng material. Migs Abarintos, sabi niya, mas madali siya i-mold kesa sa polymer clay. Hindi pa ako nakakasubok ng polymer clay, sir eh. Pero ito, sir, kasi may mga kanya-kanyang strength yung mga material. Dito sa type na to, yung moldable plastic, you need to work really fast. Kasi ang cooling time niya, siguro mga 30 seconds lang, medyo nag-harden na siya. So, kailangan mong i-mold yung gusto mong piece. Very fast. You need to work fast. Yun lang talaga ang rito. Sa akin, pro yun. Kasi gusto ko yung proseso ko naka-optimize. Ngayon, if you are working on a very specific na type of armor, merong mga designs, I recommend you use yung mga polymer clay. Yung mga materials na very workable, na pwede mo siyang i-bake kapag pagtapos ka na. Kasi minsan, you need to take a break. You need to modify things, di ba? Yun, ganun yung niya. Siyempre may mga strength and weaknesses yung mga material. Yun lang. Yun lang yung masabi ko rito sa kit natin. Kailangan ata mas malaki yung brush ko. Wait lang Ito na ata ang kailangan ko. Yun. Mas madali. Ayan mga mamsel. Ito pala mas madaling gamitin eh. Na-wash you. Yan, okay. Mas madali pala.
Mas marami kasi siyang na-hold na liquid. Tsaka mas makapal yung bristles. Ayan. So, para mas nagsisip in yung, yung liquid dito. Ito, bristle brush. Ay, nylon lang to. Nylon na flat na malaki. Malapad. Yan. Yun yung mga topics natin ngayon, sir. Yung material na polymer, yung moldable plastic na thermoplastic beads, how to use primers, tapos how to apply washes. Yan. Pwede na tayong mag-ed live siguro. 50 minutes na rin para magawa nyo na rin yung mga work nyo. Okay? Ito pala, mas magandang pampahid. Ang laki. Ito pala. Ayan, tapos agad Ito pala So yun, pag magwawash ako, ito na gagamitin ko. Yung bristle. Nylon na malaki, flat. Yan. Sige, mag-comment lang kayo. Meron pa ba kayong ibang mga comments about toy customization? Ito pala Mas madali pala to. Tapos punasan natin. Tanggalin natin excess. Okay, ayos. Are you still there? Sino pa mga nanonood? Malapit na rin tayo matapos. 1 hour na. Yan, kung meron pa kayong mga tanong, pwede nyo nang tanongin sa akin para Q&A tayo habang nagagawa lang ako dito. Yan, relax lang. Relax lang tayo. Kumusta kayo? Okay naman ang inyong, ano ba ngayon? Thursday? Is it Thursday? Ano ba ngayon? Ay, Tuesday. Tuesday pa lang pala. Tuesday night. Okay. Oh, sir, mas mabilis pala to. Yung malaki. Ito na lang tayo, yung mabilis. Yung malaki. Yan. Dito sa black, di na natin kailangan mag-apply ng wash. Anong brand yung local paint mo, boss? Ito, sir. Nasaan na ba yun? Armored Komodo tsaka Hero Paints to. Ayan, sir, Armored Komodo and Hero Paints. The best. Tsaka Vallejo. Vallejo pang mga metallics. Ito. Vallejo pang mga metallics. The best to. Pero kaka-order ko lang ng metallic sa Armored Komodo. Ganda, ang ganda rin, metallic blue. Pero yung red, medyo hindi ko gusto Hindi ko gusto yung metallic red Boss, nabubura yung tubig. Ba ng tubig yung Hero Paints. And medyo, siguro sir, siguro pagkaka-apply mo lang ng black wash. Teka lang Sabi ni Sir Rock, black washing yung process na yan, sir. Yes, sir, black wash. Black wash. Tama. Black wash tayo. Yan. Tapos, teka, apply lang tayo rito. Ay, mali yung ginamit kong paintbrush. Kaya lang. Ito yung paintbrush natin. Mas mabilis. Ang malaki. Isang isang lapat mo lang pa. Sakop buong likod niya Yan, don't worry about the dirt.
Madumi talaga mga ma'am sir. Dudumi talaga yan. Kasi mag-a-apply naman tayo ng white dyan eh. White na dry brushing naman. Ito, black wash. Sa black wash, sa mga washes, maraming tubig. Sa dry brush, walang tubig. Halos. Sabi ni Migs, ayun, nasagot ko na yung local paint. Sabi ni Jay, boss, nabubura ba yan ng tubig yung Hero Paints? Yes and no. Yes, kapag ganito nangyari. Kapag, okay, nagpinta ka dyan, no? Okay, yan. Okay, 3 seconds wala pa, pwede mong burahin. Hindi pa nagsisip yung pintura. Pero kapag siguro mga 5 to 10 seconds na, magkakaroon na, kahit mabura mo siya, magkakaroon na yun ng stain. So after ng 10 seconds na yun, yung working time mo, na mag-bond yung paint dun sa sa material o dun sa surface, hindi mo na siya mabubura, sir. Kasi ano siya eh, magbaband na eh, mag-activate na yung mga binders ng paint eh. Kahit sa anong, lalo na kung porous yung material. Pero kung glossy yung material, pwede mong burahin yung mabubura ka agad yung mga pintura. Okay, tapos tayo rito. Ayan o, medyo marumi lang to isa, pero okay lang, mag-dry brush tayo dyan ng white. So, na-dry brush na, tama. Teka lang. Usin lang natin to. Okay. Pag sa mga mas maliliit na areas, ito gagamitin natin. Yung mas fine. Mas maliit. Ito, yung red na brush, sa galing to National Bookstore. Yan. Best Buy. Best Buy lang. So, super affordable na mga brushes, mga ma'am, sir. Hindi naman kailangan na super mahal yung mga materials. Yan. Kaya tuwan-tuwa ako sa mga local na nagsusupply ng mga paints, ng mga brushes. Kasi super affordable talaga. And accessible. Diba? Sila pa magdadala sa'yo straight to your home. Yan. Yan. So, nakagawa na tayo ng dalawang Venom na black wash na natin. Tapos ito pa, yung mga weapons pa niya. So, yun. I think, naka 57 minutes na tayo. Pwede na siguro to, end live na tayo in a while. Boss, for ML Figs, ano po pwedeng gamitin na pambura ng paint? Or would you suggest diretso na paint? Kasi hindi na ako nagpe-paint strip, sir. Unless na, kunwari, kinostomize tapos gusto mong i-strip yung paint. Di ko sure, sir, about paint strippers, pero you can research about that. Ayan, kunwari, meron din akong hindi alam na topic or proseso. Punta lang kayo sa Google, punta lang kayo sa YouTube. Type mo, sir, how to strip paint. And then after that, gagawin ko dyan, sir, i-check ko na yung mga joints, tapos ipa-primer ko na, gagamit ako ng mga primers para magkaroon siya ng adhesive layer para kumapit yung mga paints na gagamitin natin for the next couple of painting sessions. So yun, sir, ganun lang siya. Ganun yung mga ginagawa ang proseso. Yan, if I don't know any topic or I don't know any process, punta lang ako sa Google, sa YouTube, para mas makita nyo kung paano ginagawa. Ako, nag-upload din ako ng mga tutorials. So lahat ng nalalaman ko din, sinishare ko din sa inyo. So in the future, we can use it as a guide. Ako rin, ginagawa ko rin guide yung mga ginagawa ko rin. Kasi recently, yung Red Merciless, nakalimutan ko na rin kung ano yung proseso. Paano ko ginawa yung exactly anong paints, anong kulay ng hood or ng parang hood sa likod or cloth sa likod or animal hide sa likod, yun. Anong kulay ng cloth, yan. Nire-reference ko din yung mga in-upload ko dati. So yun mga ma'am, sir. Yun lang muna. Any more questions? Pwede na tayo mag-end ng live. Kasi naka-black wash na tayo. So ang gagawin naman natin dito, since medyo dark siya, dry brush tayo ng white. Okay, ayos. Ayos. Sir, thank you. Thank you very much sa lahat na nanood ngayon. And mag-break muna ako.
Mag-inom muna tayo ng coffee and let's eat some snacks. Tapos, next na paint session ulit. Okay? So yun, thank you very much for watching. See you sa next video. Thank you, Sir Rock. Thank you, Sir Rock. Bye-bye. Thank you sa lahat na nanonood. Thank you, Sir Jay. Bye-bye.